Akala ko, kapag naging masaya tayo, hindi na tayo makakaramdam ng kalungkutan. Pero nagkamali ako. Kasi hindi pala lahat ng masaya ay tunay na masaya. Kasi sa likod ng mga ngiti ng karamihan, pusong nagdurusa ang tunay na nilalaman. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Minadali naming tapusin ang papag ngayong araw. Kaya lang, napagod ata si Apollo. Sobrang init din kasi talaga ng panahon. Kaya siguro nagdugo ang ilong niya at eto. Kailangan ko siyang alalayan kasi wala nang malay si Apollo. Brandon, ano gagawin natin? Dalahin na kaya natin sa ospital si Apollo. Kiray, kalmahan mo lang. Doktor ako kaya wala kang dapat ikabahala. Alam kong dapat gawin at saka normal lang yung ganito. Masyado lang talagang mainit ang panahon. Kaya may mga taong inaatake ng ganitong karamdaman. Brandon, nag-aalala ako. Okay lang ba si Apollo? Oo, okay lang siya kay Ray. Kaya kumalma ka dyan. Kaya ito, nandito lang kami sa papag. At ilang saglit lang nakalipas pinaupo ko na si Apollo. Nagkamalay na kasi siya. At saka mas maganda kung nakaupo ka lang talaga kapag binabalingoy-ngoy ka. Kung titingala ka kasi habang nagdudugo ang ilong mo, pwedeng magbara sa daluyan ng hangin ng dugo at doon mamuo. Kaya mas maganda kung ilalabas mo yung dugo para di magkaroon ng malalang problema. Kaya ito, nang magkamalay na ng tuluyan si Apollo, nakangiti lang siya na parang tila ba walang nangyari habang nililinis ko ang mukha niya. Bestie, okay ka na ba? Oo, okay Ray. Huwag ka maglala. Okay na ako. Buti naman bestie, at okay ka na. Uuwi na pala ako. Malapit na magtakip silim. Brandon, ikaw na ang bahala kay bestie ha. Babalik na lang ako bukas. Sige Kiray. Ingat ka. Sa pag-alis ni Kiray, ilang sandali lang ang nakalipas nakakarinig na kami ng sumisigaw sa pilapil. Si Kiray kasi, hinahabol ng baka. Brandon, salamat ha. Buti, nandito ka. Apollo, huwag kang mag-alala. Hanggang nandito ako. Hindi mo kailangan mangamba kasi naalagaan kita. At di na ako aalis sa tabi mo. Kahit kailan. Napangiti at napayakap na lang sa akin si Apollo sa mga sandaling to. Ako naman, naramdaman ko yung mainit na yakap niya. Nakatulad pa din sa nakaraan. Brandon, tara sa pilapil. Panoodin natin ang paglubog ng sikat ng araw. Oo nga, Apollo. Namiss kong gawin ang bagay na yon. Tara na. Sa sandaling to, para kaming mga bata sa nakalipas na panahon. Naglalakad sa pilapil na nagtatawanan. Nagmamasid sa paglubog ng sikat ng araw. Na may ngiti sa aming mga labi
At ang sandaling to, ang isa sa mga di ko malilimutan. Hinawakan ni Apollo ang kamay ko. Ako naman, nagnakaw ng halik sa kanyang pisngi. Brandon, ikaw ha? Bakit may ganun? Apollo naman eh. Di ba ginawa ko na din naman yun sa'yo noong umalis ako? Kaya dapat masanay ka na kasi sa tuwing sasapit ng dapit hapon, laging may halik sa pisngi mo bilang tanda ng pangakong hindi na ako muling lilisan pa sa piling mo. Eh Brandon, promise ba yan? Hindi ka na ulit aalis? Promise Apollo, hindi na ulit ako aalis sa tabi mo. Kasabay ng paglubog ng sikat ng araw, magkatitigan lang ang aming mga mata at tanging matatamis na mga ngiti ang namumutawi sa dalawang pusong pinaglayuman ng pagkakataon. Muli naman pinagtagpo sa tamang panahon. Ayan na si tatay at nanay. Tara, salubungin natin. Sige Apollo. Tara na. Kaya ito, nakakatawa lang talaga maglakad sa pilapil. At nang makalapit ako sa tatay at nanay ni Apollo, nagmano po ako. Mabait ako eh. At nang makauwi kami sa bahay nila Apollo, sa kusina na kami dumiretso. Magluluto daw kasi kami ni Apollo ng gulay na uulamin namin sa hapunan. Masaya lang talaga ako ngayon. At kapag masaya ka pala talaga, hindi mo mapapansin ang paglipas ng mga oras. Matapos kaming magluto, kumain na din kami kaagad. At eto, naligo kami ni Apollo sa likod ng bahay nila. Napakalamig ng tubig galing sa poso na kailangan mo munang tunggain bago magkatubig. Brandon, uuwi ka ba sa inyo mamaya? Bakit Apollo? Gusto mo ba na umuwi ako sa amin? Brandon, kapag uuwi ka sa inyo, kasama ako. Magpapaalam na lang ako kay tatay at nanay. Apollo, di mo na kailangan mong gawin yun. Kasi dito ako matutulog sa inyo. Tabi tayo sa kama mo ha. Abo, oo naman Brandon. Tabi tayo. Tara na nga, magbanlaw na tayo. Nilalamig na ako eh. Wika ni Apollo. Kaya naman ito, binilisan na namin ang pagligo. At nagbihis na kami kaagad. Pinahiram ako ni Apollo ng damit. Wala kasi akong dala eh. At ito, nang nasa silid na kami, nakahiga lang kami tapos tahimik lang. Brandon, gusto mo ng itlog? Bakit Apollo? Nagugutom ka ba? Okay lang naman sa akin. At ito, kinuha ni Apollo yung kamay ko. At aba, may pinahawakan siya sa akin na 2 itlog. Brandon, matulog na tayo? Wika ni Apollo habang hawak ko ang 2 itlog. Ay nako, kaya ito, kinuha ko din ang kamay niya at pinahawakan ko din sa kanya ang troso sa kagubatan. Natatawa na lang kami sa nangyayari. Bahala na kung anong mangyari.